galing yun, sir. Ito talaga alive. In the farm of our very own fellow alumni, Rogelio Espejo Jr. We call him June, visa graduate, visa ex-ed, graduate in 19 June 1994. At itong farm na ito ay kanyang, anong tawag dito, establish niya ito at eventually ay naging sikat sapagkat siya ay nagkaroon ng breakthrough sa pag-tissue culture niya ng mango. At makikita naman ninyo na ang mangga niya ay kakaiba, masarap na at kakaiba pa sapagkat makikita ninyo ang mangga dati sa diyan namumunga sa mga leaves. Pero this time, he was able to have it na mamunga sa mga trunk, di ba? Mga trunk at saka mga pinutol na trunk tapos may mga leaves na okay? So, we are very glad because si June naman ay isang national awardee. National awardee yan ng 10 outstanding Save Mother Earth way back in 2016 or 17. And he was awarded that because of his breakthrough na ginawa niya sa kanyang mango at saka sa kanyang may hormone siya eh. May hormone siyang in-invento rin. Oh, unang-una sinasabi ng misis ko na tama na daw. So, meron akong number one critic dun sa oral. So anyway, nung sinabi ni Ives na dito sa unang isip ko, ako laki ng mga balat. Pero insistent siya, sabi niya, punta ka daw kasi hindi. Ewan ko pang ilan na itong get-together ng CLSU dito. Hindi kami nakaka-attend doon. So, tapos sabi ko niya, kasi punta kayo sige para I couldn't believe na ganito ka-hospitable si June. Ganun din ka-hospitable yung si Ed Cuiva sa Porterville. But anyway, on behalf of the CLSU International Alumni Association, June, nasaan si June? Ayun. June, I want to thank you for your hospitality. Hindi ako makabilib sa hospitality talaga na pinakita sa amin dito. Tayo pasalamat kay Sir June Espejo at for hosting us here. It's my first time na mapunta rito. Sadya pa lang talagang napakaganda at magaling na talaga sa mangga at sa mga fruit trees. So, mag-enjoy po tayo. Ang araw na ito ay para sa international alumni at sa mga local alumni na nandito. Thank you very much, Mr. President. And now, let's welcome Rogelio Espejo Jr. Alam niyo po, na-miss ko po itong gandong mga okasyon. Kasi nasimulan po ito noong 2016. Yan, originally sila Sir Ed, Iba, si Sir Bal. Ayun, dito po sila noon, 16, 17, 18. Yun po, kaya nagkausap kami ni Ma'am na nabanggit niya at pinersa ako na ay magpunta tayo dito sabi, ito ulit, kaya po. Ngayon po, alam niyo po, kung bakit, hindi na tayo magtataka bakit na nagkakaroon ng ganito ang isang mga alumni student. Kasi nga po, alam niyo naman, pwersado tayo mag-aaral sa CELSIU. Kaya pwersado rin nakagawa tayo ng mga kababalaghan. Di ba? Alam niyo po, itong magandang may babalita ko sa inyo, ako'y nag-aaral, hindi ako pulak-pul dyan tinakot ako ng ate ko, baka doon ka mag-aaral sa CELSIU din yun. Pag doon ka nag-aaral, baka mag-kick out ka. Kaya nung first year college ako doon, alam niyo yung aking ginawa po, nagre-review sa gabi, naglalabas sa umaga, review. Wala akong ginawa doon, mag-review. Ako yung engineering po ako dati, tapos nung nag-extension na ako puro perfect ang halos subject ko dyan. Nung nag-enroll yun, hindi ako nakontento sa extension dahil galing ako sa civil engineer, nag-accounting ako. Ganun ang ginawa ko sa Orolyo.
puro kwan mutlae nga po, puro tawag po doon. Puro top notcher din ako sa Orolyo. Kasi nagre-review ako kahit na wala sa subject. Po. Ngayon ganun, sinali ko sa aking mga anak. Di ba, puro first order din po, hindi sa pagmamalaki pa, no? Dalawa na po yung katatapos ng medicine, 4th year sa yung isang anak ko sa St. Luke, yung isang kaming 4th year sa medicine din, yung isang mag-delis yung 4, yung lalaki na po. Bali lima po ang anak ko po sa po, sa pinaka-original. Hindi po, kasabihang lalaki. Ano po? Alam niyo po, pagkatapos natin, di ba nag-aaral po ako? Nung nandyan ako sa Selisyon noon, kaya alam nila Selisyon tayo, ay siyempre dala-dala mo, napasok ako sa multinational company sa mga agri-chemical. Yun po, ang tawag po doon, yung cyanamide, dati pong Shell, chemical na kapatid ni Kuya Sir. O yung isa, Leeds, sir. Yung isang popular ngayon na kumpanya ay Leeds Agri. Dati ako sa mga kumpanyang yun, Leeds, tapos East West Company, naging start tayo sa mga malaking kumpanya. Pinag-agawan tayo, kaya nagtayo tayo ng sariling kumpanya. Yun po yung Full Green Agro Corporation. Pero naging partner ko rin yung anak ni Dr. Ruiz. Kaya napasikat ko din yung Prime Easy, ang Sagam Organic. Nagpasweldo ako ng 30 na tao. Yung nagsimula po, moro-moro. Yung una po, under DTI pa lang, hindi pa siya under sa corporation. Siyempre, maraming trial and error, hindi ko naman alam ang accounting, hindi ko naman alam management. Kaya, ano naman po, nagsisimula po di po ba? Mga ma'am, nagsimula doon sa mga tinatawag na informal education, non-formal education. Bagamat may mga formal education tayo, yun nga, pumunta ko sa university, gano'n. Tapos po, yun na, dala-dala natin na yung pagiging selisyo. Ngayon po, itong ating pagsalo-salo, sana maulit. After 8 years ulit. Hindi naman. Siyempre, gusto natin pagka yearly yan. Yearly naman natin ginagamit. Alam niyo po dito, sanay na sila sa handa. Di ba na, kuya? Di ba, siyang na beses ako nagpapanda dito sa isang taon. May mga pyros, may mga, marami pa akong baboy noon. Marami pa akong pera noon, pero siyempre, gagawa tayo ulit ng pera. Wala tayo ka. Ano po? Yun po ang ating maliiting kasaysayan. Ano po? Kung gusto nyo pong malaman, pagpapabungan sa kan, dapat yun, ibibidyo nyo, kinukonsulta nyo sa akin po, at minsan nabibisita. Pero kapag kalimbawa, dito life science na alaman ay bibili ako ng seedlings. Parang bumili ka lang din sa mga baboy, Duro, Pitren, Large White. Ang ganda ng lahi, pero hindi mo na naman ang medikasyon, hindi mo na lang pakainin. Pansot din. Ano po? Ganun yan. Yan ang principle. Ano po? Kailangan alam mo yung principle. At least unti-unti natuturo. Baka pwede tayong mga, sabi niya, mag-lecture ka. Ang lecture, pwede mamaya, na pakinggan mo yan, kinabukasan, wala na 80%. Kinabukasan pag masarap pagkain mo, wala na yung 80%. Lalo dito. Ang gagawin po natin ay nabibisita ko kaya nakikita ko sa YouTube. Sa konpo, marami na po akong mga kinonsulta, yung mga bumili dito na talagang may kaya sa Pilipinas. Ay talagang napapabungan natin kahit 2 beses pa sa isang taon. Ano po? Pero siyempre, matindi din yung requirements ng 2 beses sa isang taon. Ayun na yung ano, doon yung sa kala, lalaki. Lalaki ka. Ito may bulaklak na sa Bulaklak na yung katawan niya, may bulaklak. bulak na. Gusto ko rin may pagmalaki din naman sa inyo. Meron din tayong fellow alumni na sa larangan ng sili, sa pagpipinta. Nakarating na sa Europe, and while I was there in Milan, ay nakumbida ko siya sa Milan through the Office of Consul General, Congen Tito San Agustin. So napunta si Tolitz doon sa kasi ang kasaysayan ni Tolitz nung siya estudyante. I was there in the OSA. Nag-identify kami ng mga bata na magagaling. So merong competition, ng art competition. Nag-champion siya. That was the time din na nagkaroon ng Region 3 competition. Sabi ko, Tolitz, lalabang ka. Sige ma'am.
First try, hindi siya nag-champion. Second try, third po, hindi pa rin. third yung first try. Third try, nag-champion na. Eh wala pang regulasyon na pag nag-champion na hindi ka nalalaban. Hindi. Siyang nilaban ng nilaban namin sa CLSU, lagi siyang champion ng champion. Yeah. Si Tolitz. Dito si Governmental Education pala ang Tolitz. Okay. So, siya ay kilalang kilala na rin sapagkat siya na-interview na rin katulad ni June. Nila Jessica Soho, sa ABS-CBN, sa radyo. At itong si Tolitz naman, lahat ng konsulato ng Europe, I think, kilalang kilala na si Tolitz. Dahil siya ay on and off, papunta ng Europe, Australia, and so on and so forth. So, Sir, congrats. pwede natin din siyang pagmalaki. ang mga mural ng kung saan bansa ginagawa niya. So, of course, we are very proud of you, Mr. Elito Sirca, Mr. Jun Estevo. Wow, ang ganda ng ating mga alumni. Good to see the famous Orang Pintor and the very creative artist in the Philippines. Yeah, thank you. Number one is all over the world that I know of. And all you do is click Amang Pintor, Google him, he's right there. po yung ginawa mong stone na mosaic. Thank you.